Lord. So yes, so mapagpalang hapon po sa inyong lahat na naririto po sa Sample Market. So ipagpauman ninyo po kung kami ay naparito po sa lugar po ng Sample. Kami po ay magpapahayag lang po ng libreng salita ng Diyos, mga kapatid. At hindi po kami manghihingi sa inyo ng kahit na anuman pong bagay, lalong-lalo na po ng pera, sapagkat ang kaligtasan ay libre pong inaalok sa atin ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, meron pong nakasulat sa banal na kasulatan sa Mateo chapter 24, verse 45. Sinasabi po dito ng Panginoong Jesus, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak naman na napili. So dito po ay, ang nagsasalita dito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sinasabi po ng Panginoong Jesus na ang langit, ang lupa ay lilipas. Ibig sabihin, itong kinakatayuan nating mundo ay hindi mananatili magpakailanman. Alam niyo po ba na ang lahat ng bagay kasama ang ating buhay ay temporary lang sa mundong ito? Panandalian lang tayo sa mundong ito, mga kapatid. Sinasabi po sa banal na kasulatan sa mga Maral chapter 2 verse 1, sabi po doon, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan at panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. So meron pong paanyaya ang Diyos, meron siyang panawagan sa ating lahat na tayo po ay maglingkod sa Kanya sa araw na ito, na malakas pa tayo, na malusog pa tayo, sapagkat darating ang araw at oras na hindi na natin madadama ang tamis ng mabuhay. Yung mga nararanasan po natin ngayong mga trahedya, mga pagbagyo, mga paglindol, yung mga nararanasan natin mga taguto, mga giyera, sakit at karamdaman, yan po ay palatandaan na ang buhay natin sa mundong ito ay panandalian lamang. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ipagamit na natin sa Diyos ang ating mga buhay, ipagamit na natin sa Diyos ang ating mga lakas, hanggat may oras pa, hanggat malusog pa tayo at buhay pa tayo. Meron pong nakasulat sa banal na kasulatan na merong dalawang lugar ang patutunguhan ng bawat isa sa atin. Ito yung mga lugar na pang walang hanggan. Ibig sabihin, meron pang buhay sa kabilang buhay at meron tayong patutunguhan sa hinaharap. Meron tayong patutunguhang lugar sa hinaharap na pang walang hanggang lugar. Ito yung langit at impyerno. Mga kapatid, mga kaibigan, sinasabi po sa banal na kasulatan na hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Sabi po niya sa Mateo chapter 7 verse 21, ang sabi niya, ang nagkakaroon lang ng bahagi sa kaharian ng Diyos ay yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po porket tumatawag tayo sa pangalan ng Diyos ay meron na tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya siniksikin natin ang ating pamumuhay. Kung tayo ba ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Kung tayo po ba ay namumuhay ayon sa utos ng Diyos? Mga kapatid, mga kaibigan, sabi po sa Roma chapter 6 verse 23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong klaseng kamatayan yon? Hindi lang yung kamatayang pampisikal. Na pagkatapos ng kamatayan natin sa daigdig na ito, ay yun na yung kabayaran ng ating kasalanan. Merong nakasulat sa Pahayag chapter 21 verse 8. Sabi po doon, ang mga makasalanan, ang magiging bahagi nila ay ang nagliliyab na apoy at asupre. Iyon ang pangalawang kamatayan. Ang lugar ng impyerno ay lugar ng paghihirap at walang kapayapaan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mapalad tayo ngayon kung buhay pa tayo, malusog pa tayo, malakas
natin, maglingkod man tayo sa Diyos o hindi tayo maglingkod sa Diyos, darating ang araw na tayong lahat ay babagsak pa rin sa hukuman ng Diyos. At mapupunta lang tayo sa langit o sa impyerno. Tandaan po natin na ang mga makasalanan ay wala pong bahagi sa kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Kaya kung nais nating magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, sa pagharap natin sa Diyos, we need to repent and return to God. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Magbalik loob tayo sa Diyos, sapagkat ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit nahiwalay ang tao sa Diyos. Ang mga ginagawa nating kasamaan, kasalanan, yan ang naging dahilan kung bakit tayo napalayo sa Panginoon. Kaya ngayon, kung alam mo na hindi pa okay yung relasyon mo sa Diyos, then ito ang tamang oras, tamang panahon para ayusin mo ang relasyon sa Panginoon. Si Jesus lang po ang tanging daan, siya lang po ang katotohanan, at siya lang po ang buhay. At walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, we need Jesus. Don't die without knowing Jesus. Huwag kang papayag na iiral ka sa ibabaw ng mundong ito na wala kang relasyon sa tagapagligtas, sa Panginoong Hesukristo. Mahal ka ng Diyos, kaibigan, at nais ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya po naparito ang Panginoong Hesukristo 2,000 years ago ay para po sa ating mga kasalanan. Kaya po siya napako, namatay sa cross, ay para bayaran ang ating mga kasalanan, para hindi tayo mapahamak at mapunta sa nagliliyab na apoy sa impyerno. Yan. Praise God. So salamat po sa Panginoon at salamat po sa bawat isang naririto, mga kapatid. Alam niyo po, buksan po natin yung puso natin para sa Diyos kasi alam niyo, sayang yung buhay na wala sa Diyos. Sayang yung buhay natin kung hindi natin ito ipinapagamit sa Diyos. At dapat nating malaman na yung buhay natin, yung lakas natin ay galing sa Diyos. At darating ang araw na kukunin din ito sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, tanggapin po natin si Kristo sa buhay natin hanggat may oras pa, hanggat may pagkakataon pa. Pagsisihan na po natin ang ating mga kasalanan dahil ang bukas ay wala pong kasiguraduhan. Pwedeng yung bukas ay maging huli na. Hindi po natin alam kung bukas buhay pa tayo. Hindi natin alam kung bukas malusog pa tayo. Kaya nga, today is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Hindi bukas, hindi sa mga susunod na araw, hindi sa mga susunod na buwan o taon. Ngayon ang araw ng kaligtasan. So bago po kami umalis dito po sa Sample Market, nais po namin mag-iwan ng isang maikling panalangin para po sa ating lahat. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa iyo pong mga salita na iyo pong ibinaba sa lugar po ng Sample Market, Panginoon. Pagpalain niyo po yung mga nakarinig ng iyong mga mensahe at sumasampalataya sa iyo. Nawa yung salitang kanilang napakinggan ay tumimo sa kanilang mga puso, mamunga ito, Panginoon, at maipabuhay, O Diyos, sapagkat ito ang magliligtas